galing naman ni Lolo. Lolo, pwede mo po ba kaming kwentuhan patungkol sa love life mo noong binata ka pa? Oo nga naman, Lolo, para naman malaman namin kung paano kayo maniligaw noong panahon ninyo. Walang problema mga apo. Dati, nung nabubuhay pa ang lola nyo, palagi kaming nag-date sa pinaka-paborito naming pasyalan. Ito yung tinatawag na butterfly garden. Kada umaga ng araw ng linggo ay pumupunta kami sa hardin na napakaraming paro-paro sapagkat ang inyong lola ay napakahilig sa mga ito. Kaya naman walang linggo na hindi kami napunta doon. Nasabi niya rin sa akin na iyon ang kanyang paboritong lugar dahil doon niya nadarama ang tunay na kapayapaan sa mundong palibot ng gulo. Sa tuwing dinadala ko sa hardin ang inyong lola, ay nakikita ko sa kanyang muka ang labis na tuwa at pagkamangha sa kanyang mga nakikita. Marka rin sa kanyang muka ang pagkagalak sa tuwing pumupunta kami sa lugar na iyon. Wala akong ibang nadarama kundi ang labis na tuwa. Makita ko lamang siyang masaya ay mas doble pa ang saya na aking nadarama. Ganoon ko kamahal ang inyong lola. Handa akong ibigay ang kahit ano paman na ikakasaya niya. Pagpatak naman ng hapon ng araw ng linggo ay pumupunta naman kami sa simbahan malapit sa aming baryo upang manalangin. Kinasanayan na namin ang pagsimba ng inyong lola. Madalas kaming magdarasal upang humingi ng gabay sa Panginoon sa pang-araw-araw na pamumuhay at pagpapasalamat na din sa mga biyayang aming natatanggap at sa masaganang ani ng aming mga tanim. Nakakakilig naman, Lolo. Ano pa po ba yung mga nangyari? Naalala ko dati yung unang harana ko sa inyong lola. Unang harana ko sa kanya ay doon mismo sa paborito naming puntahan. Napakasaya ng puso ko noon habang pinagmamasdan ko ang lola mo na nakangiti habang nakikinig sa aking mga tinig. Ano naman po ba ang banding niya ni Lola? Mahilig kami pumunta sa mga sayaw. Noon pa man ay hilig na naming dalawa ang pagkipagsayaw kasama na ang aming mga kaibigan. Sapagkat noong panahon namin ay usong-uso ang sayawan sa mga kalapit naming baryo. Kaya naman kami ng lola mo ay mahilig na sito.
At pagkatapos ng sayawan ay niyaya ko naman ang iyong lola sa aming isdaan. Kadalasan pag pupunta kami doon ay hindi pwedeng hindi dumuyan ang inyong lola sa duyang ikinabit ko sa may kubo. Nasisiyahan siya kapag siya ay naroon, marahil siguro sa ganda ng tanawin sa aming isdaan. Madalas din kaming naghahabulan na parang bata sa aming taniman. Ewan ko ba, siguro dahil sa sobrang komportable namin sa isa't isa, kaya para kaming mga bata pag magkasama. Bawat punta namin doon ay paulit-ulit kong ipinagmamalaki sa inyong lola ang mga alaga naming isda na ubod ng lalaki. Kaya kada punta niya doon ay niyaya niya akong pakainin ang mga ito. At ipinapakita ko din ang mga halaman na itinanim namin ng aking ama. Pagkat ang inyong lola ay napakahilig sa iba't ibang halaman. Kaya naman lingid sa kanyang kaalaman ay may inihanda akong sorpresa para sa kanya na ipapakita ko sa araw ng aking kaarawan. Sapagkat makita ko lang siyang nasisiyahan, ay tiyak na masaya na din ako sa maging araw ng aking kapanganakan. Dumating ang araw na di na maalala ng iyong mata ang aking mukha. Mahal, wag kang mag-alala, tanda naman ng puso ang itsura ng naging pagsinta. Kung oras ay nababalik lang sana, ay babalik nung una kang nakita. Muli kang liligawan ng muli kong maranasan ng umibig sa anghel sa lupa. Ikaw lang mahal, laman ng tula, tunog ng gitara at himig ng kanta. Kumupas man ang tinig ay di mawawala, hiwaga mong dala. Ikaw aking musika. Kung utak ay hindi na kayang gumawa ng melodiya para Bakit lagi mong suot yung sombrero, Lolo? Sino bang nagbigay niyan? Ito ba, Apo? Binigay sa akin to ng lola mo nung birthday ko. At ito na lamang ang aking munting alaala sa kanya magmula siya na ay pumanaw. Goyo, may nandog pala ako sa iyong simpleng regalo. Ang tanda ng pagmamahal ko, ito ay ang sombrero. Maraming salamat aking sinisinta. Kinikilig naman po ako, Lolo. Ano naman po yung mga pagkain na kadalasan mo binibigay kay Lola? Lagi ko siyang dinadalhan ng mga kakanin at ang napakalaki kong saging. Ikinagagalak kong tanggapin ang iyong simpleng handog. Pinagdalan kita na ang paborito mong mga kakanin at ang aking tanim na saging. Ay naku, nagabala ka pa, Goyo. Basta para sa'yo. Halina pagsaluhan natin ito. Naaalala ko ito na isa sa mga paborito mong kakanin kaya ito yung aking dinala. Maraming salamat, Goyo, dahil naalala mo yung mga pagkain ko. Walang anuman para sa aking sinisinta. Pagkatapos namin kainin ang mga kakanin, ay dinala ko na siya sa aming bakuran, kung saan naroon ang isa ko pang sorpresa para sa kanya. Ito ay ang iba't ibang klase ng halaman at mga bulaklak na paniguradong masasayahan ang aking minamahal. Habang namamangha siya sa aking mga tanim, para sa kanya ay nasisiyahan din ang puso ko na makita
ang aking sinisinta na labis ang pagkagalak sa aking simpleng handog. Kaya naman, sa pamamagitan nito ay iyon ang pinakapaborito kong araw ng kaarawan ko, kung saan nasisilayan ko ang ganda ng ngiti niya. Pagkatapos noon ay inihatid ko na siya sa kanilang tahanan upang siguraduhing makauwi siya ng maayos. Mauuna na ako hanggang sa muli na lang na ating pagkikita aking sinisinta. Ano naman po ba, Lolo, ang pwede niyong ipayo sa amin kapag may nag-akyat na ng panliligaw? Simple lang naman mga apo. Kapag maghahanap kayo ng lalaking manliligaw sa inyo, syempre, hanapin niyo na yung kasing gwapo ko. Syempre, yung loyal lang sa isa, kaya loyal sa loyal. Kulit mo talaga, Lolo, kung ano-ano pinagsasabi mo. Magbabalik ka nakaraan, ibabalik ka pinagmulan, umaasa, umaasa. Ay, stay po! Yung ganda. Magbabalik ka nakaraan, ibabalik ka pinagmulan, umaasa, umaasa. Palaglan ko din. Sinabi na! Oo, yan sabi niya. Ikaw na sabi. Ano naman po yung Pinagagala kong tanggapin ang iyong sarili. Maligayang arawan kayo.